Kasi Quadcom ulit tayo. Confirm ba na dadalaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siya, meron. Galing yung tanong mo, Vic. Kala ko dito lang tayo muna sa property. Sige, hindi. We already sent out invitations. Nireiterate lamang natin. Kasi nga yung dati, na pinadala natin, kung di ako nagkakamali, during our second or third Quadcom hearing yan, napadala natin yung mga invitation yan. Pero walang tugon. Walang, no? That's why we reiterated. Maaring hindi natanggap, maaring, kaya nga, itong invitation na ito, nagpadala tayo ulit. Natanggap po ba? Wala pa kaming feedback. I think we course it through the PNP na mapadala ito para mas mabilis. Okay. Hopefully. Good morning po, good Congressman. Earl po from IVC 13. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Vice Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang question ko po eh, kung talagang okay ba siya. So, yun. Follow up? Si Jay. Hello? Congressman Rog, your comment? Well, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, especially yung relation to dun sa description yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. You know, We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hoon. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, follow up. Go ahead. Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommend daw po ba tayo na... Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. Pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit saka parang parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Sir? Yung kasi yung yun ang lalabas sa news juicy eh. So dito naman sa Quadcom from the start we've been evidence-based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Atty. Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin nyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Yes. Sorry, sir.
punong-puno ng galit talaga. Yes, why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay, and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character. Kasi natatalo ng kanyang galit kung aking nakikita is concerned. Maraming salamat po. Sir, hello po. Parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na, sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or a psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry, good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayo po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon sa susunod daw niyang press con. Pero, So we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add, no? Just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is the Vice President should also give due courtesy to the Office of the President and of course to the late Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record,
napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the President. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa suhol, di po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidato kinan at mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, winork out po namin yun. At from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad, na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang sabihin mo na uhukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, parang wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi, kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nuhukayin niya at itatapon niya. Ay, palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Thank you. I would like to acknowledge also the presence of the chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalsik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, lalo na yung mga Marcos loyalists, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo, napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, kasi hahabulin tayo
ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, dun sa previous invitation that we sent, I think, kung di nga ako nagkakamali, during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the Joint Committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief Yes, we to did. ensure na may magre-receive, may feedback na po. As we speak, wala pa kaming nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Ako, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure na rin yung tungkol dyan. Kami sang-ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure may colleagues here, may co-chairs, meron ko, kung merong ang Senate, meron din ang House, ba't hindi dala natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? I think, mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong committee ito. So, it has to be some sort of a joint every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas. Kaya kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, isa sa kanilang mandato at obligasyon nagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Saka lalo na, Mr. Chairman, no, para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill. No? Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa yung pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house, pagdating sa ganitong klase ng investigation at bills na pinal natin, by December, ang order ng Presidente tigil. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Mas maganda po, para mapabilis po yung ating pong kilos, ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso. Habol ko lang po. By the way, ipopropose pa namin yan
kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House. No? It was just an idea na tinitingnan natin kasi para masabi na impartial itong investigation na to. Dahil tayong lahat, bawat Pilipino, ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay. Di ba? So, dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito at itong usapin na ito ay isang usapin of national importance. Therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon para talakayin itong usapin na ito at gumawa ng solusyon ng sa ganon ay hindi na maulit ito. Habol ko lang po, ibabalik ko lang ng konti doon sa kanina. Bukod po ba doon sa pagbili ng lupa, meron po bang ginamitan ng ibang peking birth certificate para makakuha halimbawa ng gun license tsaka ng driver's license? May ganun po bang nakita yung Quadcom?